morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamarita ko. Sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan
kadakilaan mo'y ipapamalitan ko. Sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Papupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Ikaw ang aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Papupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Ikaw ang aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid! It is a great Monday morning today. Praise the Lord! Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran natin na ngayon ay nagbabiyahe at papunta sa kanilang mga trabaho, pero kasama pa rin natin. At sa mga ngayon lamang po na nakasama namin, welcome po mga kapatid sa ating Good Morning Jesus. And today is Monday. Thank God it's Monday. Ayan. Thank you, Lord. Dako na po tayo kaagad sa ating verse of the day, sa ating VOTD. Nasa joy pa rin po tayo, mga kapatid. Ito po ay kasama sa series na ginawa natin, pero nag-extend tayo ng linggo dahil dun sa mga pangyayari nung nakaraang linggo na kailangan po nating bigyan ng daan. Pero itutuloy pa rin po natin. So, dito sa ating joy, napag-aralan na po natin na ang kailangan po para hindi ito mawala sa atin, i-cultivate natin. At ang unang-unang nga pong way to cultivate this joy ay yung obedience to God. Tapos po, sinundan po siya ng praise, gratitude, and praise. Tapos po, ang kasunod naman po niya ay contentment. And for today naman po, ang atin pong susunod para po ma-cultivate itong joy natin at huwag mawala sa atin ay yung focus. Ito po, ang word po ay makikita natin sa Psalm 16 verses 8, 9, and 11. Ang sabi rito, I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I shall not be moved. Therefore, my heart is glad, and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Yan. Ganda po mga kapatid. Parang may awitin tayo dito. Jesus is my Savior, I shall not be moved, di ba? Tapos yung, in your presence, Lord, there is fullness of joy. There is fullness of joy in your presence, Lord. So, ang daming awitin dito sa Psalm 16:8-9 na to.
Meron pong isang nabasa ako na nagsulat at ang sabi po niya, ang human beings daw po has this unique capacity to focus on the non-present. Meron daw po tayong kakayahan na mag-reflect on the past and plan for the future at saka imagine things that might never occur. Di po ba? Totoo naman na mga kapatid, dyan po tayo magaling. Pagka inaalala yung mga nakaraan, tapos nagpaplano ka para sa future, tapos sa present naman, isip ka ng isip ng mga bagay na minsan hindi naman nangyayari. So sabi nga niya, itong kakayahan po natin na ito, ginagamit natin in a clumsy way. Pag sinabi mong clumsy sa Tagalog, malamya Malamyang pamamaraan. Kasi, imbis na po ito ay makapag-encourage sa atin, ang nangyayari, kakaalala natin ng mga nakaraan, kakaplano natin sa hinaharap, at saka yung kakaisip natin sa ngayon ng mga bagay na hindi naman po mangyayari, nananakawan tayo tuloy ng kagalakan. Imbis na ma-encourage tayo, nadi-discourage tayo. Pero, ang ganda-ganda po nitong verse na to na binasa natin. Ang sabi niya, I keep my eyes always on the Lord. Ito kasi sa ibang version So sabi niya, I have set the Lord always before me. Pero sa ibang version, ang sabi niya, I keep my eyes always on the Lord. So, bakit kaya kailangan po na you keep your eyes on the Lord? Kasi nga, di ba, sa araw na ito, pinag-uusapan natin ang focus po para po yung joy natin, wag mawala sa atin at lagi siyang makultivate. Ngayon, bakit kaya po niya to inumpisahan na I keep my eyes always on the Lord? Kasi po, makikita natin sa buong passage na to na binasa natin, yung resulta po na keeping our eyes on the Lord. Ano-ano yung mga result na yon when we focus on the Lord? Naaalala niyo po ba ang commercial ng EO? Di ba? yung salamin. Yung salamin. Oo, minsan 'di ba, meron siyang pinagproposean, yung pala hindi naman yung girlfriend niya kasi wala siyang salamin. So, ang nagagawa po kasi nang wala sa focus, ganun po yun Halimbawa, ako, magtanggal ako ng salamin ngayon. Hindi ko na po mababasa to. Kailangan ko pang ilayo, tapos gaganon ko yung mata ko. Kasi blurred na po siya. So, yun po ang ginagawa kapag ng kaaway, kapag nawala yung focus natin sa Panginoon, nabablur yung mga sa paningin natin na ang akala natin, eto yun. Parang kagaya dun sa EO, akala niya yun yung girlfriend niya, yung pinagpo-proposean niya, yung pala ibang babae na yun. So, nagiging blur ang lahat, nawawala kasi sa focus. So, things may not seem as you see them dahil wala sa focus po yung iyong mga mata. So yun ang ginagawa niya. Kaya para wag tayong manakawan ng kagalakan, mag-focus tayo. So sabi dito, bakit niya inumpisahan na I keep my eyes always on the Lord? Ano-ano nga ba ito? Yung nagiging resulta if we keep our eyes focused on the Lord. Unang-una, ang sabi niya, with Him at my right hand, I will not be shaken. So, ang focus po, binibigyan din tayo nito ng strength. Kasi sabi niya, with Him at my right hand, I will not be shaken. Tapos sa Psalm 61:3, sinabi rin niya, for you have been my refuge, a strong tower against the foe. Tapos sa Psalm 28:7, sabi rin niya, the Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. So, sa mga nabasa ko pong verses, when we keep our eyes focused on the Lord, He is always with us. Kapag nakafocus lang sa Kanya, lagi mong nakikita, nakasama mo siya.
Nangyayari lang naman po ito na nadi-discourage ka sa sitwasyon mo kapag ka nawala na yung paningin mo kay Lord. Ang akala mo tuloy, iniwan ka na niya. Ang akala mo tuloy, pinabayaan ka na niya. Kasi minsan sasabihin mo, bakit ganito kung ano-ano na yung sitwasyon ko, yung nagkabuhol-buhol na, tapos lumala ng lumala. Ang akala mo, iniwan ka na ng Diyos. Kaya mo inakala yon kasi nawala na yung focus natin sa Kanya. Mga kapatid, kapag ang sitwasyon po natin ay nakita natin na out of control na, ibig sabihin po, nawala na sa paningin natin ng Diyos. Not because iniwan niya tayo, but because tayo ang nagtanggal ng focus natin sa Kanya. Pangako po niya yun eh. He will be by your side. So, wag mong tanggalin ang focus mo sa Kanya. So, regardless ng battles that you are facing right now, He is our strength. Ganda kaya nito mga kapatid. Kasi maraming mga tao, ang akala po nila kapag ang sitwasyon nila ay out of control na, meron na silang kalayaan na mawala ng kalakasan. Mali po yun. Kailangan po, doon mo lalong pagtuunan ng pansin ng Panginoon para out of control man ang sitwasyon mo at lumalaman siya ng lumala, hindi ka pa rin manghihina. Kasi He is your strength. Sabi nung iba, bakit ba kayo nagiging masaya pa? Grabe na nga yung nangyari sa inyo eh. May namatay na nga dyan sa inyo eh. Alam niyo po, kung hindi po in control ang Panginoon sa sitwasyon namin dito, baka po madami pa. Pero dahil nga ang nangyari, karamihan naman po ay nag-recover, nakita namin na hindi kami pala iniwan ni Lord. Kahit pa po sabihin ninyo na madami ang mga nakaka-catch ng virus dito sa amin sa loob, hindi pa rin kami iniwan. Why? Nag-recover po ang karamihan nang wala naman po talagang mga severe symptoms na dinanas. At na-contain pa po ng Panginoon. Kasi it could have been worse, mga kapatid. Kaya alam namin na He is still in control of our situation here. Because it could have been worse, pero napigilan po because the Lord is still with us. Yun. Kahit na po ano pong sabihin po ninyo sa amin, yun po ang aming pananampalataya. Yun ang aming faith. Kaya nga kahit pinagdaanan namin yun, we still have the strength and the joy dahil nakafocus pa rin po kami sa Panginoon that He is by our side. Okay. Thank you, Lord. Kayo po ba, nagkaroon po ba kayo ng mga bagay na nagbigay po sa inyo ng fear, ng anxiety, nagbigay po ba rin sa inyo ng anger, frustration? Meron po bang sitwasyon kayo o kaya meron ba kayong mga tao na nagbigay po ng mga ganito sa inyo? Huwag po kayong mag-focus doon, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? These are the strategies of Satan para po tanggalin niya ang focus ninyo sa Panginoon. Dahil alam po niya, once na ang isang Kristiyano ay nag-alis ng focus niya sa Panginoon, that is the beginning of that Christian's downfall. Yun po ha. Gustong-gusto po niya natanggalin, bibigyan niya tayo ng mga dahilan para po mawala ang focus natin kay Lord dahil alam niya pag nag-out of focus na ang isang Kristiyano, yun na po ang umpisa ng downfall niya. Kasi mawawala na siya ng joy, mawawala siya ng hope, manghihina na siya, at ang lahat ng mga kayang ibigay sa kanya ng Panginoon, hindi na po niya makikita kasi hindi na kay Lord naka-focus ang kanyang paningin. No wonder po, araw-araw, paggising mo pa lang, iinisin ka na ni Satan, di ba? Mag-iimbento na siya ng kung ano-anong mga bagay para alisin niya itong kagalakan sa iyo. Dahil alam niya, pag wala ka nito, kuha ka na niya. Kaya, never let Satan do that to you, mga kapatid. Huwag niyo po siyang hayaan na tanggalin niya ang focus niyo sa Panginoon. Dahil talagang gagawin niya ang lahat para ma-distract tayo. Bagkus, ang sabi ng Panginoon sa Philippians 4:8-9, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, pure, lovely, whatsoever things that are of good report, these are the
if there are any virtue, sabi niya, if there are any praise, think of these things. Yun ang pagtuunan natin ng pansin. Things that are pure, lovely, honorable, things that deserves praise. Yun po ang pagtuunan natin ng pansin para hindi tayo madistract ng kaaway doon sa lahat ng mga nakakainis at nakakatakot, nakakabahala na mga ginagawa niya. When we focus our eyes and think of God, we have peace, and then comes joy because you have peace. At ang sabi niya, we will not be shaken. Diba? May awitin tayo. Di ako mayayanig, di ako mayayanig, di ako mayayanig. Mahigpit ang kapit sa mga pangako ng Diyos sa akin. Yun ang gawin natin. Tapos ang sunod niya, pangalawa makikita po natin dito, He gives us joy and He is faithful. Sa verse 9, sabi niya, therefore, my heart is glad and my tongue rejoices. Paano mag-rejoice ang tongue mo? Yung lesson natin nung isang araw, by singing praise. That's how you rejoice. That's how your tongue rejoices. Wala po itong gagawin kung hindi magpuri, magpasalamat sa Panginoon. So sabi niya, my heart is glad. Pag masaya ang puso, the tongue also rejoices. It follows, mga kapatid. My body also will rest secure because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. So, sabi rito, we will have joy and peace when we rest our eyes focused on God. Alam niyo kung bakit? Sabi niya rito, He takes delight in us and views us as His perfect and most beautiful creation. Alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin ng when the Lord delights in you? Pag sinabi po natin yung delight, take pleasure. So, when the Lord delights in you, He takes pleasure in you. Para pong tayo, when we delight in the Lord, we take pleasure in the Lord, di ba, parang ang saya-saya ng buhay, parang walang kayang maka-discourage sa'yo. Kasi you delight in the Lord. Pero when the Lord delights in you, when the Lord takes pleasure in you, aba, kakaiba po yun, mga kapatid. Imaginein mo, ikaw ang nagpapaligaya sa Diyos, kaya yung tingin niya sa iyo ay precious. Treasure ka sa Kanya. Parang yung awitin, yung apple of my eye. You are the apple of my eye. Sabihan ka ng Diyos ng ganon, mga kapatid. Hindi ka ba maglulundag sa tawa na kinalulugdan ka niya? When the Lord takes delight in you, halimbawa, meron kang kunin na lang natin sa bagay. Halimbawa, may isa kang bagong phone na bago. Meron kang bagong phone. Hindi ba po yung bagong phone mo na yon, you take pleasure in that gadget na meron ka? Parang umina, boses ko ba? Oo, parang yung sounds natin. So, when you take pleasure sa gadget mo, iniingatan mo yan. Diba? Bibilan mo yan ng tempered glass para hindi siya magasgasan. Tapos, bibilan mo pa siya ng casing para bumagsak man siya, hindi siya maaano. Because you take pleasure in that gadget. You delight in that gadget. Isipin nyo na lang po, when the Lord delights in you, gaanong pag-iingat ang gagawin ng Diyos sa'yo dahil ayaw kanyang magasgasan, ayaw kanyang mabasag, di ba? Ayaw kanyang masira. Yun po. Tayo nga mga material na bagay lang yung iniingatan natin na yun, pero ginagawa natin ng mga ganong pangangalaga paano na po kaya kung ang Diyos takes delight in you? Pag hindi ka pa nagtatatalon sa tuwa dyan, hindi ko na lang alam kung ano pa ang magpapaligaya sa'yo. Yun po, mga kapatid? Tapos po, when the Lord delights in you and you delight in the Lord, yung fellowship po ninyo ng Panginoon ay walang kasing ganda
at walang kasing sarap. Kasi lagi kayong in constant communication with the Lord. And that also will make you focus on Him more. Kapag kayong inyong communication at fellowship ni Lord ay open palagi. Yun po ang gustong-gustong alisin ni Satan sa atin. Yung ating fellowship and communication with the Lord. Kasi kapag ka po inalis niya yung ating beautiful relationship with the Lord, mawawalan po tayo. Yun po kasi yung ating a place of peace and refuge, yung presence niya. Pag yun ay umalis tayo doon, we are open for attack. So do not go out of the presence of the Lord because that is our safe place. Yun ang ating pinaka-refuge. Natatandaan niyo po yung sharing ni Sister Maripas nung isang araw. Sabi niya, nung nangamba siya, nagkaroon siya ng takot dahil nga nagkaroon sila ng virus, bahay, di ba? Sabi niya, takbo agad ako dun sa safe place ko. Takbo agad ako dun sa refuge ko in the presence of the Lord. Because whatever your circumstance, if you are in the presence of the Lord, may joy ka pa rin pong mararamdaman. Sunod, sabi niya, you make known to me the path of life, you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Ang ganda nito. Alam niyo po ba, mga kapatid, na yung pleasures in the right hand of the Lord are not only available sa ngayon, yung pleasures on the right hand of the Lord are for us to consume even sa eternity. Kaya ang mga provision ng eternal ng pleasures ni Lord are for eternity, hindi lamang sa buhay sa ngayon, 'di ba? So, tandaan natin, by keeping our eyes on the Lord, we can know the path of life. Ang sabi rito, pag may focus ka, alam mo kung ano ang plano ng Diyos sa'yo, alam mo kung anong pinagagawa niya sa'yo, alam mo kung saan kanya gustong dalhin. And we are filled with joy and His eternal pleasures. Ayan, mga kapatid, no wonder the enemy would love us to take our eyes off the Lord. Kasi alam niya na pagka natanggal niya na ang focus mo sa Panginoon, mawawala na tong joy na to. Si Lord nga sa Hebrews 12:2, mga kapatid, basahin ko looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Kung tutuusin, mga kapatid, ang hirap nung nakikita niyang pagdadaanan niya. Pero nag-focus siya dun sa joy that is set before Him. Ano yung joy that is set before Him? Marami yan. Joy that is set before Him, magagawa niya ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. Tapos, mariredeem niya tayo. Mariredeem niya tayo pagka ginawa niya yon, and that brings joy to Him. Saan ka nakakita ng tao na yung sacrifice niya hanggang kamatayan, magiging joy niya? Alam niyo kung saan po niya kinuha yung joy niya? Doon nga na magagawa niya ang kalooban ng kanyang Ama sa langit, at pagkatapos, mariredeem pa niya tayo. That's how He takes pleasure in us, mga kapatid, na kahit na hanggang kamatayan niya, magiging kagalakan pa rin niya basta maligtas lang niya tayo. So, binigyan niya tayo ng perfect example to follow. Kaya mga kapatid, do not take your focus off the Lord para itong joy natin na to, ma-experience pa rin natin no matter what your circumstances are. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayan, mga kapatid, nakakarami na po tayo sa joy, ha? At yan po ang nagsusustain sa atin, anuman po ang ating pagdaanan. Glory to God. Yan. Mananalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po once again for this wonderful day na binigay niyo po sa amin. Salamat po, Lord, sa mga salita po ninyo, sa mga paalala po ninyo sa amin, Lord, na wag po naming tatanggalin ang focus namin sa inyo. And our joy comes from you making us
your delight, Lord. You take pleasure in us. Salamat po, Lord, for taking pleasures in us, Lord. At alam ko po na kami man po ay nagfe-fail palagi. Hindi po ito nagiging dahilan, Lord, para hindi niyo po kami maging kagalakan. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po kami. At salamat po, Lord, dahil kayo rin naman po ang nagkokos ng mga bagay at nagbibigay sa amin ng paalala para po ang aming paningin ay sa iyo lamang po i-focus. Habang ikaw po ay nakikita namin sa harapan namin, Lord, nothing will happen that will shake us. Salamat po, Lord, sa assurance na yan. At sa maghapon po nito, kayo po ang manguna sa amin. Maski po dito, Lord, for the rest of this Good Morning Jesus, be with us, Lord, and may your name be glorified through all of us that will share the Word of God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po, Panginoon. Salamat sa Diyos. Okay. Ngayon po, batiin ko muna bago tayo mag-thank God it's Monday, ano? Dahil meron pong mga may birthday ngayon. Sabi natin, bakit ba kasi bati kayo ng bati? Syempre naman po, kahit kayo ang may birthday, gusto niyo pong babatiin din kayo. Ano kaya po ito? Importanteng araw po ito dahil ito po ay nagsisimbolize ng kagandahang loob ng Diyos sa ating lahat. Dahil binigyan na naman tayo ng isa pang taon na malakas, di ba, maligaya, na kinakalinga niya. Kaya kailangan celebration po ito lagi kasi hindi naman po natin alam kung hanggang kailan tayo magbe-birthday. So habang nagbe-birthday, kailangan nagse-celebrate. Okay. Today is your birthday, Sister Jessica Dalangin. Nakapatid po ni Sister Jesusa Cao. Diba? Ang gaganda ng mga pangalan nila, Dalangin, Jesusa. Ngayon, Cao. Jesusa Cao. Okay. Happy birthday, Sister Jessica, ano, ng ating Bulacan Outreach. Kahapon, hindi ko nabati pala si Sister Emily Deo ng ating Deo Prayer Group. Sister Emmy, happy birthday po, Sister Emily. Tapos, birthday din ni John Claudette Garcia. Si Odette yata ito, na anak ni Minister Mar Garcia. Happy birthday sa inyo, mga kapatid. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Ang hirap kumanta ng mataas pagka-umaga. Yan, happy birthday po sa inyong lahat. And now, dahil po Monday, thank God it's Monday, at sa araw po na ito, ay meron po tayong kapatid from Bohol na magpapasalamat po. Alam nyo, ito po ay si Sister Jamie Hapin. Alam nyo, itong si Jamie, marami po sa inyo ay nalaman po ang kanyang mga pinagdaanan. At hindi po biro-biro, mga kapatid. Sa totoo lang, nung mga panahon na yon, ito pong si Jamie ay dumanas din ng depression. Kasi, matapang na to, ha? Isa ito sa mga, ni Jamie, matapang itong babae na to. Pero, sa sobrang hirap nung kanyang sitwasyon nung mga panahon na yon, na nabigla siya, tapos mahirap talaga. Alam na naman po nung iba sa inyo, nagdumanas din siya ng depression. Tapos, temporarily talagang nawala yung focus niya kay Lord. Kaya nawala rin yung joy niya, mga kapatid. Natuunad siya doon sa hirap ng kanyang kalagayan. At ito po ay nag-cause na sa kanya na tanungin din si Lord, ba't nagkaganon? Ano nangyari sa kanya? Salamat na lamang po, at talagang mahal na mahal siya ni Lord. At hindi po siya hinayaan na malayo ng todo at ibinalik siyang muli sa kanya. At pagbabalik po muli sa presence ng Diyos, comes with it po ay yung mga blessings
na kayang gawin ng Diyos na ibigay muli sa iyo. At ito po ang kanyang sharing. Good morning, Jesus, and to all Comfy family. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Lord sa opportunity na maibahagi ang mga experiences ko at blessings ko po in the midst of pandemic. Simula po nung nagpunta kami dito, dumating po sa point na wala kaming bahay. Nakikitira lang po kami sa kamag-anak ni Brother JR. At medyo hindi kami in good terms ng biyanan ko dahil nga po nagulat siya bakit kami nandito sa Bohol. Pero lumipas po ang mga buwan, kakapray po, unti-unting binago yung puso niya. Ngayon pong August, saktong mag 1 year na po kami dito and isang malaking blessing po ay nagkaroon na kami ng sarili naming bahay. Kami din po ni Brother JR ay okay na po. Bumalik na ang dating samahan. Nahirapan po ako nung una dito kasi mga masisipag po ang mga tao dito. Hanggang sa na-adapt ko na rin po yung mga ginagawa nila sa umaga. Magwawalis sa labas, linis bahay, luto. Minsan sa kahoy magluto, asikaso sa bata. Para sa akin, new normal po ito. Sabi niya, nasanay po kasi ako sa Manila noon na luto na at kakain na lang. Madalas si Mami Sally ang nagluluto. Maraming itinuro po sa akin si Lord sa lahat ng bagay, lalo po't mag-isa na lang ako dito. At yung trabaho po ng isang nanay ay nagagampanan ko na po. Congratulations! Dumanas man po ako ng mabigat na pagsubok, pero malaki naman po ang kapalit nito. Bukod sa bahay na bigay ni Lord, ang sumunod naman po na binigay sa amin, ref na bago. Sabi niya, kundura na mataas pa po sa akin, o diba sampa po tayo. Minsan po ay nakalimot kay Lord, pero bumalik at bumalik ako sa Kanya. Recently, nagkasakit po ako ng GERD. To the point na yung kinakain ko, sinusuka ko, naging abuso din po kasi ako noon. Kinakain ko lahat ng gusto ko. Mahilig po ako sa maanghang, maasim, pero yun na nga po, kinausap ko si Lord. Nahirapan po kasi ako talaga, hindi ako makatulog ng maayos hanggang sa binago ko po lifestyle ko. Nag-low carb diet po ako. Ayun, thank you Lord po at magaling na po ako. Alam ko, kinausap po ako ni Lord. Dapat po kasi noon pa tong video na to at sa dami ng blessing sa akin, yung makapag-love offering man lang ako, di ko nagawa. Kaya thank you Lord for His love and mercy at makakapag-love offering na naman po ulit. The Lord has been good to me. Kulang po ang isang nobela para pasalamatan ko siya. Ito po yung song na kakantahin ko at bigay ni Lord. Pero bago po yung song niya, binigay din po niya yung video nung bahay nila, na bagong bahay nila, na ibinigay ni Lord sa kanila. At gusto daw po niyang i-share sa atin. Panoorin po natin. Ayan. At narito naman po, ayun ang kanyang bagong bahay, di ba? Parang resort nga. Okay. At ito naman po ay bagong awitid naman na ibinigay po ni Lord sa kanya. Panoorin po natin.
Glory to God. Good morning, mga kapatid. Good morning, Jesus, mga kapatid, mga kabatchmates sa Baliktanaw, 7980. Pumayat si Sister Jamie. Yeah, na? laki pinayat ni Sister Jamie. Nasa Bohol kami ngayon, mga kapatid. Nandito kami sa Chocolate Hills. Ha? Nol, nakapunta ka na ng Bohol? Sa dami, hindi ko na matandaan, Pastor. Ang dami kasi, biyahe kami ng biyahe. Meron tayong gawain dyan sa Bohol, andyan tayo sa Sierra Bullones. Yung kila Jamie, ano yung lugar nila? Duero, ha? Alam mo, Nol, itong isa sa pagkakilala sa mga magagandang lugar sa Pilipinas, itong Bohol. Meron kasi silang yung more than 1,000 cone-shaped hills. Yung geological formation. Yung tinatawag nilang chocolate hills. Chocolate Hills. Okay. Meron pa, Nold, alam mo kung ano? Ano, brother? Yung Panglao Island. Panglao, yeah. Yung Panglao Island, ang daming beaches dyan, Nold. Hindi lamang isa yung mga beach dyan. Halimbawa, andyan yung Alona Beach. Hindi, sinasabi ko lang yung mga maraming pupuntahan dyan. Andyan yung Dumaluan Beach, ba? Andyan yung Bagobo Beach, Bolod Beach, nakapunta na kami dyan na blessing lang, meron lang nagsama. Pag pumunta kayo dyan, pag sa beachfront, mahal siyempre yung... Pero mag-tricycle kayo ng 5 to 10 minutes away, mura lang yung mga bahay na tinitirhan, pero maganda pa rin. So, yan ang mga magaganda. Pero meron isang magandang lugar na hindi pa sa masyado. Sa Bohol. Ang tawag doon ay yung parang hagdanan, yung kanyang, cave, Nold? Parang hagdaanan beach ata. Teka. Oo. Hinagdanan cave. Oo. Okay. Alam mo kung bakit hinagdanan? Hinagdanan. Hulaan mo. Parang kung unawain ko sa pagkakasabi, nilagyan ng hagdan. Ay, tama ka. Tama ba yun? Underground para maabot. Nilagyan ng hinagdanan. Oo, tama. Okay. Na-discover lang to At alam mo ba, may historical event dito? Mm-hmm. Nung World War II daw, naging taguan. Okay. Kasi parang... tama ka ba? Nahulaan mo, ha? Parang hagdanan. Tagalog po ako. Yun nga yung cave. Alam mo kung ano pa yung kamangha-mangha dito sa cave na to? Alam mo ba yung... Dati hindi ko alam yung stalagmites tsaka stalagmites. Yeah, alam mo ba yun? Narinig ko, mga minerals, I think. Parang siyang parang cylinder daw ng ano bang tawag dyan? Yung carbonated something. Yung... Hindi ko lang alam kung ano yung pababa ata, yan ata yung stalagmites na bumuo, yung parang sa Indiana Jones. Tapos yung isa naman, stalagmites, pag ganun naman. So talagang tsaka yung nasa bottom daw yun, malinaw daw yun. Pag pumunta ka daw doon sa ilalim, makikita mo daw yun. Nakapunta ka na ba dyan sa ibang bansa nung kasama ka ng mama? Hindi. Hindi masyado. Kami nila Brother Larry, meron kami pinuntahan sa Greece. Ano yan? Diros, Beb? Oo. Tsaka dyan, kila Marla, meron dyan. Ano yun? Kalimutan ko din kila Ha? Calao Cave. Alam mo, ang bayad doon kung magkano, pumunta kami? Magkano pa sa? Mahal. Oo. The opposite. 20 pesos. Hindi, totoo to. Sobrang ang Pilipinas ay maliit na bansa, but every part ng Pilipinas sobrang yaman sa magagandang lugar. Pagka natapos na itong pandemic, mag-outreach tayo doon. Outreach tayo, dala natin itong GMJ. Good morning, Jesus on the road. Glory Praise to the God. Lord. Nakalimutan natin si Sister Jamie. Kamustahin mo naman? Hey, Sister Jamie, Brother JR, kamusta na kayo? Ano ba yung pagpapalang matututuhan natin doon sa pag may nakakaranas ng ganito? Ano ba yung nireveal sa inyo ni Lord Nold? Okay. Upon listening do sa letter ni Sister Jamie, nakita ko doon, nandun yung paghihirap, mga testing and trial.
Pero salamat na lang sa Panginoon kasi yung batang yan, sabi ko ng bata kasi layo ng edad ko dyan. Actually, pamangking ko yan sa misis ko dahil yung mami niya, yung daddy ng mami niyan, si Sister Jamie, at yung biyanan ko magkapatid. Kaya pamangkin ni Sister Lisa na misis ko. Okay. Yung batang yan, lumaki na dito sa compound, dito sa church. Kaya sabihin na natin na nandoon na, since the beginning, nandoon na yung pagkakilala sa ating Panginoon bagamat bata pa. But ganun pa man, siyempre, habang lumalaki ang mga yan, maraming pinagdadaanan, nasa school, maraming experiences, influences. At yan, hanggang nakapag-asawa nga. Doon sa kanyang sharing, nakita ko doon, nag-pray siya amidst trouble, which is really very important sa isang buhay ng isang tao, ng isang Kristiyano. Kasi nung pumunta nga siya doon, hindi sila in good terms nung kanyang biyenan. Parang sa totoo lang, alam naman ng lahat yan, hindi matanggap na nakapag-asawa si Good terms ba niya. kayo ng biyenan mo? Ay, sobra. Batiin mo naman. Nay! Ha? Nasa TV na ako, Nay. Okay, si Nanay Adun. Praise Kasi the Lord. Nold, pagka nag-asawa ka, parang pinakasalan mo yung buong Buong pamilya. ang po. Oo. Pero hindi naman, siyempre, may mga problems. Pero paano nga yung na-cope up ni Sister Jamie kamo sa prayer? Ano? Yes, sa prayer. Glory to God. Buti na lang, natandaan pa ng batang ito na may weapon pala siyang dala, which is prayer. At yan din po ang weapon nating mga tao, lalo sa mga panahon ngayon. Kung maalala natin sa Matthew 7:7-8, sabi dito, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door shall be open unto you. Yan ang ating Panginoon. 24/7 yan, bukas. Ha? Sabi nga, for everyone who knocks. Ano telephone number ni Lord? Jeremiah 33:3. Kala ka makakalimutan mo. Kala nyo, magugulat nyo ako, Pastor. Jeremiah 33, telephone number ni Lord. 33, yeah. Oo, tama. Call, tatawag lang talaga. Call unto Lord. me. And I will answer And you. I will Ayan. answer Si Lord you. talaga ay Praise sumasagot. At dito makikita natin na talagang wala tayong magagawa sa buhay natin. Apart from Him, we are all nothing. Yung ating help kay Lord lang sa Psalms 121. I look to the mountains. Where will my help come? My help will come from the Lord who made heaven and earth. Ganyan ka available ang ating Panginoon. Yung sabi nga, just call my name, I'll be there. Hindi po si Michael Jackson yan. Si Lord yan. Just call upon the name of the Lord and He'll be there. Parang yung mga convenient stores. Yes, 24/7 bukas. 24/7 bukas, yeah. Amen. Thank you, Lord. At dito rin, nakita ko rin na as we go on in this life, syempre, hindi naman laging spiritually high. Minsan, nawawala din tayo dahil din sa pressure ng problema. Pero si Lord, sobrang bait sa atin. Sobrang bait sa atin kasi yung sinabi nga ni Sister Ria, hindi naman nawawala si Lord eh. Tayo ang nagwawala, Pastor. Nakapagwala ka naman nung araw? May point ka doon, Pastor. Okay. Pero Nung araw nung yun. araw, yung mga kapatid, bago ko ituloy ito, Sige, sorry. ayan, hindi, okay lang po. Amen, Pastor, amen. okay lang, Pastor. Ako'y natutuwa dahil kagabi lang po itinawag nila, Pastor, sa akin itong segment na to at nagulat din po ako. Supposed to be sa Friday pa po kami yung family ko. And I was so blessed and so glad kasi glimpse na ho ito ng aming pag-uusapan sa Biyernes. Pastor, hindi ba sabi ko sa prayer ako? Amen. Kaya partly itong aking sineshare sa inyo is part of my segment Amen. on Friday. Yabang Looking forward Looking tayo forward, na- makikita niyo po yung buong pamilya ko, yung Oo. misis ko at yung dalawa kong anak. At Kasi kaya ikaw, wala na ako makukuha. wala nang Hindi. Lockdown lockdown, kaya lahat ilan lang kami dito sa Apat lang studio tayo ng dito. coffee. Hindi bale, yung apat na yan majority na yan. Amen. 5. Lima. Lima. Oo. Uso kasi ngayon ng multitasking. Nami-miss mo ba si JR sa tandem niyo sa Yeah, prayer of course. meeting? Si Brother Si JR, oh. JR, ha? JR, yung ating pagmumotor. Oo, Yung prayer magka-tandem meeting kayo natin, eh. ha? Oo, eh. Okay. Salamat sa paghat. Hindi naman hatid. Kasama ka all the way sa prayer meeting. Ikaw nag-MC, ha?
Everything. At saka, siyempre yung Nagigitara ba yan? transportation. Nagigitara siya? Medyo. Hindi pa masyado po. Okay. Hindi pa masyado po. Pero napakalaking bagay po yung motor kasi sa panahon ngayon, pag kotse ang dala mo, sus, Ginoo. Bisaya man. Ubus ang gasolina. Hindi lang po yun yung time. Matatraffic ka, hindi ka makakarating sa prayer meeting mo. Pero pag motor, mabilis mong mararating kasi lusot lang ng lusot yan. Pumipikit na lang po ako. Mabilis ba? Hindi, maingat po si Maingat, Brother maingat. J.R. Glory po. to God. Maingat si Oh, Brother J.R. So amen. going back doon sa sina ni Sister Jamie, sa pagpe-pray niya, makita niyo po, kung natatandaan niyo yung kanyang letter, unti-unting nabago ang sitwasyon hanggang nagkasundo na siya ng kanyang biyenan. At dahil dyan, niregaluhan sila ng bahay. At yung relationship nila ni Brother J.R. ay nanumbalik. Parang sabi mo, parang resort. Parang resort yung bahay niya, may beraan din. Pagka no? nag-outreach tayo, may resort na tayong Tabing pupuntahan. dagat ba yun, Pastor? Nakapunta na kami dyan. Kasi hindi ako nakarating pa eh. Tabing Hindi, dagat. sa tabing dagat. At sabi lang ni JR kasama kami. Diyan yung aking mga angkan. Diyan yung aking mga Malawak angkan. ang parientes ni Brother Amen. J.R. Para So, palang resort ngayon ng bahay ni talagang typical Sister na resort kasi Jamie, tabing ha? dagat yung bahay, mga kapatid, according to Pastor. Tabing ano. Kaya ilang lakad lang nasa dagat na po. Pinagpala yung kapatid natin. So, Pati mga anak. pati mga anak. Amen. So, unti-unti na bago yung sitwasyon. And that is prayer. Yung kanyang faith kay Lord. But ganun pa man, nagkaroon pa rin. Sabi nga niya, medyo nagkaroon ako ng konting kay Lord, paglayo sa ating Panginoon, and then the Lord again correct her. Nagkaroon siya ng, hindi si Lord nagpapadala ng sakit, but He allows it for a purpose. Kasi sabi nga ng salita ng ating Panginoong Diyos sa Proverbs 20 verse 30, sometimes it takes a painful experience to make us change. Di ba yung mga nanay at tatay natin, ewan ko kung hindi kayo nakaranas paluin, pero kami nakaranas paluin para ipaalam sa atin yung ating mga pagkakamali, the pain sa mga mali natin. At mula doon, magtatanda tayo. Alam mo, Nold, meron akong yung nakikita ko sa iyo, yung pagtuturo sa inyo ng nanay mo, tatay mo. Kasi may mga napapansin ako, mahalaga yung mga, lalo na daw yung, hindi daw, kasi ikaw mahusay kang mag-asikaso sa bahay, magluto, so on and so forth. Napansin mo ba si Sister Jamie? Doon na natutong magluto. Yeah. Sister Sally. Alam ko, kaya hindi naturoan. Halimbawa lang, kasi andyan si Roger, andyan si Bong, andyan si Ina. Kasi dito sa atin sa Comfy, maglalagay ka lang nalalagyan mo, andun na yung iyong rasyon. Basta laiwan Kumbaga, doon, siyang mag-isa na lang, pero natutong magluto. Sarili sikap. Masarap yung kahoy ang ginagamit nung araw. May kakaibang lasa sa pagkain kapag sa kahoy nyo iginato. Di ba meron tayong kinakain na chicken? Yeah. Yung palang pangluto niya kahoy, imported pa. Yeah. Kaya pag kinain mo, Kakaiba sa regular na nilulutong chicken. ano ba nung araw ang ginagamit mong panluto? Ay hindi, meron ng gas ngayon no? Hindi po, nagkakahoy po kami nung araw. Kasi po, yung kabilang side ng bahay namin sa San Pablo, at ang nga taga San Pablo, kababayan, yung kabilang bakod po namin, Nyugan. Kaya may mga nalalaglag na palapa. Alam niyo yung palapa? Dahon ng nyug. Okay. So pagka tinistis nyo yun, tinanggal nyo yung maliliit na dahon, walis tingting yun. Yung matitira, yung stalk, yung gitna, puputol-putulin and then ibibilad. At yun na, may panggato na. Yung pagka naglalagari ka, yung Kusot naman. kusot ba yun? Yan naman po, binibigay ng libre sa mga hardware. Maganda rin pangluto. Maganda rin yung pangluto yan. Matipid sa gatong. Isang kahoy lang, makakaluto ka na kasi yung buong lata, nando doon yung kusot. So, blessing kay Sister Jamie, yung pangyayari niyo sa buhay niya, yung hardships, everything. Diyan papatak yung Romans 8:28 Yung pagkakapunta niya doon. Di ba sa Romans 8:28 sabi doon, that in all things, not some things, but all, sa lahat ng bagay, it is the Lord who works together for good for those who love the Lord and called according to His purpose. Si Jamie po, tinawag po ni Lord yan. Ano po yan? Worshipper namin dito sa Manila ho yan. Napakinggan nyo naman yung boses niya. And God has blessed her with a good voice. Nandun yung anointing.
Dahil tinawag siya ni Lord, lahat ng kalooban ng Diyos sa ikabubuti niya. Kaya yung pagkapunta niya sa Bohol, it is also a discipline. Doon siya tinrain ni Lord. Natuto siya na maging tunay na nanay kasi dito, comfort zone ho kami dito sa Manila eh. Talagang iwan mo lang yung lalagyan mo, pagbalik mo, may laman ng ulam. Kaya doon, sa ikabubuti niya, at talagang nakita natin sa letter niya, natuto siya. Natutong mamuhay, magpamilya. At the same time, kaagapay naman yung pagpapala ng ating Panginoon. Bagong bahay, appliances, at alam mo he learned kung so much. nakikita kong malaking pagpapala dyan? Yes. Yung angka ni JR, Yeah. mailalapit kay Lord. Nakarating. Ang Yes, salita kasi, na pa. yes, ang laki pala nung angka ni JR dyan. Oh, JR naalala mo yung, di ba noon, ang sabi ko sa iyo noon na puntahan natin yung mga angkan mo sa Bohol. Di ba, nakapunta ka, tuwan-tuwa ka, tapos pagbalik mo dito, sabi mo, nako, yung nanay ko, ganito, meron na tayong sasakyan, pang-outreach, so on and so forth. Mapupuntahan natin lahat, yung aking mga kamag-anak. Matutupad na yan, at natupad na yan. So, kayong dalawang mag-asawa, di ba, sa Acts 1:8, yung mag-witness tayo sa Jerusalem. Oh, pati kapitbahay, amen tayo, no? Pati Diba? mga kaibigan, yung mga kamag-anak na medyo hindi masyado in good terms ngayon, mararating na ng Word of God. Magiging ilaw at asin tayo kasi. Yes. Kayong dalawa gagamitin ni Lord dyan sa mga angkan. Ang dami niyan, ano? Praise God. Natupad ang salita pa rin ng Panginoon sa Acts 1:8. Hindi, sa 30, Ay, 16:31. Sabi doon, believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your family. Nagaganap na yan sa iyo, Brother JR. Ay, Purihin amen. ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Meron ka bang gustong ihandog doon sa mag-asawa? Okay, sige. Okay. Para kay Lord at para sa inyo, tunay na kinakailangan maganap sa atin ang purpose ng ating Panginoong Diyos sa pagkalikha sa atin. Para sa lahat ito, mga kapatid, kinakailangan malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Because in doing this, mga kapatid, our life will be fulfilled. Makamtan man natin lahat, yung magandang buhay, magandang pamilya, magandang bahay, everything. Pero pag hindi natin naganap the very purpose of our existence, we will never be satisfied nor be happy. Our lives, Isaiah 43:7, He is our God, and we are His people, and He created us to bring Him glory. Kaya lahat ng ating gagawin, kinakailangan nagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Praise Amen. God. Ito po yung awitin, mga kapatid. Thank you, Lord. Para sa iyo lamang, Lord. Para sa iyo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa atin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa atin ay nagligtas. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa iyo. Dakila ka sa lahat ng panahon, pangako mo'y tinutupad, maasahang lagi. Para sa iyo, Jesus, ang papuri. Pastor, tatayo ang konti para may belo. Thank you, Lord. Habang nabubuhay, maglilingkod sa iyo, habang may hininga, pupurihin kang lagi. Wagas na pag-ibig mo ay di nagmamaliw,
Ikaw, Panginoon, ang banal. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maaasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, o aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maaasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Thank you, Lord. Glory to God. Thank you, Lord. Yung pangako ni Lord, tutuparin niya yan. Ha? Thank you, Lord. At glory to God. Lahat ng papuri kay Lord lang. Sa angkan ni Brother JR, merong gustong may message sa inyo. Yung body-body mo to eh. Tsaka BFF ito nung isang anak mo. Pakinggan natin yung pagbati ng ating kamanggagawa sa angkan nila Brother Hapin. Good morning, Jesus. Good morning din sa lahat ng kapatiran at good morning sa family ni Jamie Hapin. Jamie, kumusta na kayo dyan? Kumusta na dyan sa Bohol? At kumusta na rin kay Brother JR Hapin. Brother JR, balita ko, nagtitraining ka raw ng pagkasundalo. Okay yan, okay yan. Basta, lagi mong tatandaan, dun nga sa Colossians 3:23, sabi ron, whatever you do, work at it with all your heart as though you were working for the Lord and not for people. Kahit na nandiyan ka na sa ganyang larangan, huwag mong kakalimutan na i-share ang Word of God. Palagi yan. Saka lagi mo rin tatandaan na dapat sa lahat ng ginagawa natin, nag-glorify si Lord. Kumusta na nga pala yung mga anak mo? Yung panganay mo, si Chay Chay, na naalala ko si Chay Chay tuloy, lalo ngayon malapit na magpasko. Kasi nung last 2 years ago ba yun na nagpasko talagang grabe ang sayaw na ginawa ni Chay Chay. Talagang hindi ko talaga malilimutan yung kasiyahan nun. Nandun si Jamie, nakita naman niya nung paano magsayaw si Chay Chay nun, talagang non-stop talaga.
Saka yung anak mong lalaki. Si Bench. Kumusta na? Siguro mga nakakaintindi pa ba ng mga Tagalog yan? Baka sa salitang Bisaya na naiintindihan niya na. Saka yung meron ka pang isang anak eh. Meron ka pa bang isang anak? Ay, oo, tama. Meron ka pang isang anak. Yung hindi ko matandaan kung ano bang pangalan nun? Oo nga pala. Si Trina. Joke lang. Hindi ko na makakalimutan yun kasi ko yun eh. BFF ko yun, si Trina. Tuwan-tuwa ako sa bata na yan kasi naalala ko pa nung nandiyan ka sa Bohol, tapos nandito sa center yung mag-iina mo. Ibang klase yung bata na yan. Kasi hindi sa katulad ng ibang bata na ang isip lagi laro. Kasi yan ang bata na yan ang nakakasama ko sa gate. Minsan nga pagka yung meron akong pupuntahan na na tao doon sa loob, sasabihin ko diyan kay Trina, ikaw na muna bahala sa sa gate ha. Oo daw, oo. Kaya tuwan-tuwa ako diyan sa bata na yan. Saka iba yung kaisipan niya. Yung para bang hindi nga sa katulad ng ibang bata na laro ang nasa isip. Alam niya kung ano yung ginagawa ko. Alam niya na nagbabantay ako sa gate, alam niya na tinitignan ko yung mga pumapasok na tao. Kaya minsan siya pa nagsasabi sa akin sabi niya sa akin, Brother Enol, ako magbabantay ng gate ha. Kaya tuwan-tuwa ako dyan sa mga anak mo. Trina, kumusta ka na? Kilala mo pa ba ako? Si Brother Enol. Diba tawag mo sa akin, Brother Enol? Kumusta na kayo dyan? Nakakaintindi pa ba kayo ng Tagalog? Sige. Hanggang dito na lang. Alam ko naman na kahit naman na nandyan kayo sa malayo, kahit wala kayo sa center, ang pagpapala at saka ang pangangalaga naman ni Lord ay lagi nasa inyo. Patuloy lang na huwag makakalimot. Huwag makakalimot kay Lord, lalong-lalo na sa kanyang mga salita. At huwag din makakalimot na laging ibabahagi, lalong-lalo na sa ating kapamilya, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Sige, ingat kayo dyan ha. God bless. Thank you Lord Nola. Kasi ang katandem mo kasi sa pagbabantay sa pinto sa temple ni Lord, si Katrina. Katrina, may ngipin na ba yung... Meron na? After 2 years, tumubo. Balita ko si Valeria, si Nicole, magaling daw mag-basketball dyan. At ang kalaro niya, puro mga lalaki, pero nagulat daw. Train dito kasi sa bahay yan eh. May sariling kasi, portal. Kasi yung kanyang kaidaran, parang yung mga binatilyo dito eh. Kaya gustong-gustong sumingit niyan doon sa mga nagbabasketball dito. Pagdating daw dyan, ang kalaro niya, mga brothers, At si Benz, ang galing ng magbisaya. Oo, si Benz, magaling. Matalino yan. Amen, speaking about dun sa siner ni Enol na katandem niya magbantay si Katrina. Pag uwi mo dito, pagka nagpasya ka, kapag malaki ka na, pwedeng naka-assign ka sa gate. Lady guard. Hindi, biro lang. Joke. Alam mo ba, Nol, na meron tayong awiting dyan sa pagbabantay sa temple? Oh, yeah. Oo. Pero kaya lang, itong awiting na to para sa mga doktor. Alam mo kung bakit? Bakit, Pastor? Si Brother Doc ang kumanta eh. Okay. To be interpreted. Umawit Hindi ka kayo papayag. Pagka medyo naalanganin ako kung ano man, saluhin mo ako ha. Kung maalala ko yung lyrics, Pastor. Makakalimutan mo din. Thank you, Lord. Live po tayo mga kapatid. Sa tayo dun sa temple, yung Better is One Day. Oo, hallelujah. Ito, matagal ko na itong pinapangarap eh.
So para sa mga nagbabantay, para sa mga doktor, para kay Enol at kay Terry, at kay Brother Ali at lahat na nagbabantay sa temple ni Lord. Lord Almighty, how I want to be there. I long to be in the Lord's temple. With my whole being, I sing for joy to the living God. Even the sparrows have built a nest, and the swallows have their own home. They keep their young near your altars. Lord Almighty, my King and my God, how happy are those who live in your temple, always singing praises to you. Better is one day in your court than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. The Lord is a sun and a shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Blessed is the one who trusts in you. How lovely is your dwelling place. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. How lovely is your dwelling place. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those who dwell in your house. I'll be praising you. Ooh, How lovely. how lovely is your dwelling place. Blessed are those who dwell in your house. Who dwell in your house. How lovely is your dwelling place. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. How lovely is your dwelling place. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Ayos, nakaraos, Pastor. Thank you, Lord. Alam mo ba na yung temple ni Lord, kapahingahan dyan, may mga ibon lagi dyan na tumitira. So, yun ang pagpapala ni Lord. At doon sa angka ni Brother JR, tuloy lang tayo kay Lord, sabi nga ni Brother Einol, ha? Huwag natin kalimutan yung ating pagkakatawag kay Lord. Kahit na alam ko, nag-train ka sa military, sundalo ka rin ni Lord kahit na nagte-train ka dyan. At alam ko ang pagpapala ni Lord ay lagi nasa sa inyo. Ano, ha?
Amen. Glory to Amen. God. Thank Glory you, to Lord. God. Hallelujah. So let us close in prayer, mga kapatid. Sa pagpapala, siya nga pala, mga kapatid, doon sa binanggit ni Sister Jamie na kailangan may sipag sa trabaho. Huling word na lang dito sa Psalms 128, 1 hanggang 3. Tungkol ito sa family na may takot sa Diyos. Reverence for God. Psalms 128. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. When you eat the labor of your hands, you shall be happy, and it shall be well with you. Your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house, your children like olive plants all around your table. Kaya natupad ang pangako ni Lord sa family ni Brother Hapin. Never give up. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:16 hanggang 18, rejoice in the Lord always. Pray without ceasing. Be thankful in all circumstances because this is the will of God in Christ Jesus. Sa lahat ng family, dito sa lupa, sa Comfy family, na merong reverential fear sa ating Panginoon Diyos, ang pagpapala ni Lord sa buong angkan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless Thank you, us Lord. all, mga kapatid. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2.